Pros and cons kapag pinatono mo na o pina-retune, reprogram mo na ang stock settings ng controller ng NXT e-bike mo kagaya nitong Voltaris Pro na gamit ko ngayon. What's up, kamusta mga ka-electric? This is Evia Hemoto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So ngayon mga ka-electric, pag-usapan natin kung ano nga ba yung pros and cons kapag nagpa-retune, nagpa-reprogram na tayo ng controller natin sa mga units natin kagaya ni NXT Voltaris Pro, Voltaris Pro S, Dynamax, Storm, Storm X, Storm XR. So Votol po kasi yung mga yung mga controller nun. So, pwede mo siyang ipatono kung gaano kalakas, gaano kabilis, anong top speed. Depende pa rin sa kakayanin ng controller mo, ng motor hub mo, ng battery. So, pag-usapan natin si Voltaris Pro. Si Voltaris Pro ko po, ang specs niya po ay EM85, naka-Votol, EM85 na Votol, naka 72 volts, 67 Ah na life of our battery. Tapos, naka 3,000 watts po siya na motor hub, QS motor yon. So, nagpa-tune na po ako sa aking tuner ng controller, which is si Mark Fabay. Actually, siya na yung technician ko noon pa man din. Wala pa akong NXT. Hindi ko pa nakikilala si NXT. Yung e-bike ko na si Sky, naka-Votol M1 IT yun. Siya yung nagtotono nun. So, ang top speed po ni Voltaris Pro ay 75 kph, pero ngayon umaabot na siya ng 99. So papakita ko sa inyo kung ko lang susi. So ito siya, open na siya. Ayan, si Voltaris Pro. Ang speed 1 niya, ayun, naka side stand. Ang speed 1, ayan, 52. Speed 2, 71. Ayan, pero usually sa speed 3 nito 75 lang, pero speed 2 pa lang ng pinaretune ko is 71 na. Speed 3, ayan, 92. Tapos yung sports mode nito, dapat mas malakas lang siya na torque, pero ang ginawa ko, yung sports mode ginawa kong 4. Ito siya. Ayan, umabot ng 99. Ayan. Ayan yung sports mode niya. So, anong pros ng nakatono na po yung aking Voltaris? So, mas malakas na yung torque niya. Mas mabilis ko nang nare-reach yung top speed. Top speed na gusto ko kasi dati 75 lang. Ngayon umabot na ng 99, pero duda ako kasi itong Voltaris Pro po, kahit nakikita nyo parang may 1 dito, is 2-digit na lang talaga siya. So, hindi siya nagti-3-digit. Unlike si Voltaris Pro S, nagti-3-digit yun. Kasi nga, ang top speed ni Voltaris Pro S is 105. So, ayun yung pros ng nagpapatono ng controller. Pero, i-disclaim ko lang, once na nagpatono po kayo ng controller, lalo na outside, kasi hindi naman nagtotono si NXT, kung ano lang yung stock settings niya, yun na yung talaga, hindi na siya nagtotono unless may problema. So, once na nagpatono po kayo sa labas, mavo-void po yung warranty nyo pagdating sa controller. And, possible din na madamay si motor hub tsaka si battery. Bakit po? Konektado po yun eh. Once na tinono mo yung controller mo at hindi kinaya nung motor hub mo at naging sobrang lakas, possible na masunog yung yung motor hub tsaka controller. At tsaka baka mamaya din, itono mo yung controller mo na sobrang lakas pero hindi naman kayang ibigay ng baterya yung power niya kasi meron siyang tinatawag na yung output kung gaano kalakas lang yung kaya niyang ibigay na voltahe. Ayan, so yun yung pros ng pagpapatono ng controller. So, mas mabilis, mas malakas, pwede mo pang taasan yung top speed. Ano yung cons? So, yun nga, yung cons, nabanggit ko kanina, pag mali ang tono, pwedeng masunog ang motor hub, ang controller, madamay ang battery, at the same time, mavo-void yung warranty mo. Pangalawa, dahil mas mabilis at mas malakas ka na, ang mangyayari ngayon, yung baterya mo, mas iikli yung range. Ganito yung nangyari. Pinatono ko na to dati si Yuki ng mas malakas, nagtarla kami. Hindi ko in-expect na from
expected range ko na 150 to 180 kilometers dito kay Yuki, umabot na lang siya ng 120 kilometers mula Bulacan to Tarlac at may tirang 19%. So, actually, na-try ko na dati yung 150 to 180 kilometers ni Voltaris Pro is stock settings yun. As in, stock specs pa rin naman to eh. Pero yung settings ng controller nun, stock settings. Kaya lang, itong huli na pinabago ko siya na mas malakas, 100 amp settings ng controller, ayun, 120 na lang yung range niya. So, ito yung cons, masiikli yung range mo. Bumilis ka nga, pero masiikli yung range mo. Ganito lang yan. Para kang nagtulak ng isang mabigat na gamit na pag dahan-dahan mo siyang tinulak, ibig sabihin hindi ka kaagad mapapagod, possible mo siyang maitulak ng mahaba. Pero once na in-exert mo lahat ng lakas mo, tapos tinulak mo ng mabilis ka ding mapapagod. So, ang tendency, ihingalin ka, pwede kang mag-collapse. Ganon din yung kanyang konsepto pagdating dito sa ating electric motorcycle. So, yun yung pros and cons. Ngayon, pupunta tayo sa Voltaris Pro S kasi wala namang Voltaris Pro sa stock ngayon eh. So, si Voltaris Pro S, naka EM100 po siya, naka 3K watts pa rin ang controller, same pa rin ang battery, 72 volts, 67 EH. So, pakita ko lang si Voltaris Pro S. Ito, Voltaris Pro S na black. Ayan. Para maalis si park mode, pindutin natin yung kanyang brake lever. So, 1 niya, 65. Nakita nyo, ito ay stock settings ni NXT. Makikita nyo, yung 1 umaabot ng 65. Pero, hindi ganun kabilis, mabagal. Kasi, nakaset siya na hindi ganun kalaki yung kain ng baterya. So, ang tendency rin, dahan-dahan din yung pag-angat ng speed niya. Pero, kung isiset mo na mabilis niyang maangat yung speed niya, for example, speed 1. Ang speed 1 niya is, 65. Kung gusto mo na mabilis na maabot yan, i-re-retune yan, i-reprogram, pero mas malaki yung kakainin or iigupin yung baterya para marating niya agad yung top speed na 65 for speed 1. Sa speed 2, 86. Ayan, kita nyo rin, di ba? Dahan-dahan lang yung pag-angat niya, hindi yung as in mabilis agad. Ayan, sa speed 3, 108, 109, pero sa pag nakalapag na, ang naabot ko dyan is mga 105. So, si NXT po ay hindi siya naka-focus sa speed lang. So, yung speed na nilalagay niya sa settings ng controller natin ay sapat lang din na hindi natin na sasacrifice yung range. Kasi once tumodo tayo ng speed sa ganda settings ng controller, masasacrifice po natin yung range. So, doon tayo magkakaroon ng range anxiety. So, pag-isipan nyo mabuti kung magpaparetune kayo ng mga controller nyo, sinabi ko na yung pros and cons. At tandaan nyo, maaaring ma-void yung warranty nyo sa controller, sa motor hub, sa warranty. Lalo na pag nagka-problema, i-distinguish yun ng branch ng mga technicians kung anong nangyari. So, yun lang. Yung experience ko ay ilalahad ko lang sa inyo. Kayo na yung mag-decide. So, pag-isipang mabuti kung gustong magpa-retune ng controller, kung gusto niyo na speed, mas mabilis, pwede naman. Pero kung priority nyo ay range pa rin, panatilihin nyo na lang yung mga stock settings ng controller nyo. And take note din mag-ingat po tayo sa mga pinagpapatunuhan natin ng mga controller natin. So, yung iba dyan, marami ng mga nagawan pero nagka-problema sa huli. So, hindi na po sagutin ni NXT din yun, yung pag-warranty ng controller nyo since pinagalaw nyo na sa mga technicians sa labas. So, yun lang mga ka-electric. Kung may tanong kayo, pwede nyo ilagay sa comment section. Again, this is si Viaje Moto, ang inyong lakwachero at galang e-bike rider. So, ride safe, keep safe mga kaibiyahe. Kay Viaje Moto.